Marami po kasing nilabas nung araw na parang campaign against him na yun ang ipagkalat. Ang masakit, maraming naniwala dahil sa lakas ng mga pagdidisperse ng informasyon na yun. Pero aaminin ko po, wala talagang nagawa yan. Wala po siyang nagawang masama. Wala pong nagawang pagnanakaw. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. May patama kay Sara Duterte ang sinabi nitong artistang si Sharon Cuneta. Ayon po sa kanya, nagsisisi raw ba ang mga magulang kung bakit hindi naging vice-presidente si Kiko Pangilinan? Dagdag pa niya, mabuti pa raw ang kanyang asawa na si Kiko, kahit kunti hindi ito nagnakaw ng pera sa ating bayan. Yan po ang kanyang sinabi. Dito sa sinagawang kick-off rally campaign, Nina Bam, Kiko at Diokno. Anyway, kahit hindi naman pinangalanan itong si Sara Duterte ni Ate Shawi, tila patama ito sa kanya na dapat ibinuto si Kiko Pangilinan na kanyang asawa instead kay Sara Duterte noong 2022. Anyway, para po sa iba pang sinabi niya, panoorin po natin ito. Meron lang po kaya po ako nandito, alam nyo naman dahil po ang aking kabiyak ay tumatakbo na naman. Nung siya po ay naging partner ng ating minamahal na Pangulo sa Puso, si Ma'am Lenny, give up po niya yung kanyang Senate seat at yung dreams po niya. Yun lang naman po ang maglingkod. Palagay niyo po ba maraming nagsisisi na hindi si Kikong binotong Vice President? Kayo pong mga magulang, masakit po ba na hindi si Kiko ang Vice Presidente? Alam nyo naman, ako'y ina rin. Napakasakit po sa akin dahil ang pinakapaborito ko pong ginagampanan sa buhay ko ang pagiging ina at pagiging asawa. Hindi po ba napakasakit sa asawa pag narinig nyo, yung asawa nyo daw walang nagawa? Marami po kasing nilabas nung araw na parang campaign against him na yun ang ipagkalat. Ang masakit, maraming naniwala dahil sa lakas ng mga pagdidisperse ng informasyon na yun. Pero aaminin ko po, wala talagang nagawa yan. Wala po siyang nagawang masama. Wala pong nagawang pagnanakaw. Magta 29 years ko na po siyang asawa. Makwento ko lang po, yung bahay na pinatatayo namin, mahigit 4 na taon na po, hindi pa tapos. Kasi po tawag namin sa amin, 1K, 1T. 1 kahig, 1 tuka. Pag may kita, pagawa. Hindi naman nagmamadali, pero proud po ako doon na lahat ng binibigay namin sa aming mga anak ay galing sa sipag, tiyaga at pagod. At yung mga anak po namin, awa po ng Panginoong Diyos. Dahil ang big boss po sa bahay ay si Kiko. Pero ako po ang commander-in-chief niya. Ay maayos naman pong napalaki yung mga bata. Nagsalita po si Sharon Cuneta sa rally dahil kandidato yung kanyang asawa. Ito yung kanya sinasabi, Sharon Cuneta, wala po siyang nagawang masama. Wala pong nagawang pagnanakaw si Kiko. Ayan. Palagay niyo po ba, maraming nagsisisi na hindi si Kiko ang binotong Vice President? Wow! Kayo pong mga magulang, masakit po ba na hindi si Kiko ang Vice Presidente? Ayan po yung sinasabi. Wala po siyang nagawang masama at pagnanakaw. Nakuha niyo kung anong ibig sabihin? Nakuha niyo kung anong ibig sabihin na sinasabi ni Sharon Cuneta? Hindi biro yan, Hindi biro po yung kanya sinasabing yan. Hindi biro yan. Yan po ay isang pagpapatunay na ano tawag dito? Isang pagpapatunay na si Sharon Cuneta ay may pinanghuhugutan. Ito pa yung isang yung sinasabi niyan. Tingnan nga ho. Ganda ito. Masakit po ba na hindi si Kiko ang naging Vice President? Wala po siyang masamang ginawa. Walang nagawa siyang masama. Wala pong nagawang pagnanakaw. Ayan. Ito yung 2022 Vice President at Presidential Election. Na kanyang magugunita, si Kiko Pangilinan, asawa ni Sharon Cuneta, ay tumakbo na Vice President at naging kalaban ni Inday Sara.
Noon ay mayor, ngayon ay vice president. Matindi yung hugot ni Sharon Cuneta. Tinatanong kayo, mga botante at mga magulang, di ba kayo nagsisi na hindi si Kiko ang inyong ibinutong vice presidente, vice president? Ang hugot, ang lalim ha. Wala daw siyang ginawang masama at hindi daw siya nagnakaw o magnanakaw. Anong dating sa inyo no? Hindi man niya pinangalanan, pero malaya ang mga Pilipino, kahit ako, hindi lang ako, kayo lahat. Pwede ang kanyang pinapatamaan ay ang kasalukuyang Vice President. Kasi nga nasasangkot ang pangalawang Pangulo sa in-impeach sa Kongreso dahil sa graft and corruption, kinasuhan ng NBI dahil sa inciting to sedition, grave threat at iba pa. Eh di ba yung walang ginawang masama at pagnanakaw, isa yun eh. Doon po sa article of impeachment, meron bang issue graft and corruption, pagnanakaw yun, umano. So, tinitik, tinira ni Sharon Cuneta ang Duterte. Hindi man niya pinangalanan, pero yung kanyang sinabi, malalim at meron tinamaan at may tatamaan. Okay? Yan po yung aking opinion at analysis niya sa sinasabi ni Miss Sharon Cuneta, asawa ni Kiko Pangilinan. Na every time nakakampanya si Kiko, natural asawa yan, siya ang lumalabas. Siya yung lumalantad. At yan ay ginawa doon sa rally. Isipin mo may hugot na ganun. Kaya kayong mga magulang, kayong mga botante, di ba kayo nagsisi na hindi si Kiko ang binoto nyo? Dahil ang tingin niya, parang ang dating sa akin yan, ang pinapalabas ni Sharon Cuneta, kung si Kiko ang naging vice president, wala daw masama, walang problema, walang nakawan ngayon. Parang lalabas niya dahil nagkamali kayo ni binoto, ibang ibinoto nyo, anong nangyari? Ayan, may masamang ginagawa at merong di umani pagnanakaw. Ganon? Yan ang dating. Kaya, mga Duterte ang tinamaan dyan. Hindi naman pwedeng tamaan dyan yung ibang nakalaban ni Kiko Pangilinan ng vice president candidate. Wala. Dahil kasi isa lang naman ang vice president kayo. At si Kiko ay siya kasama ni Leni Robredo na number 2 sa pinakamalakas na kalaban ni Bongbong Marcos at Inday Sara ng 22 presidential election 2022. Di ba? Yung ibang kandidato dyan, hindi naman ganun kalakas. Si Kiko talaga yung kasama ni Leni, na nahatak ni Leni. Pero ito, yung hugot ni Sharon Cuneta, may tama ka. May tama kayo. At kung sinong tinamaan, alam na natin yon. Alam mo na. Kayo, alam nyo kung sino? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.